obedience in sacrifice. Mas malakas, obedience in sacrifice. Sa pagsasakripisyo, pag-aalay, paghahandog, pagbibigay ng buhay, pagbibigay ng hirap at pasanin sa buhay na ito, eksperto ho dyan ang pagsunod na ginawa ni Abraham. Genesis chapter 22 ay makikita ho natin yung storya na nagpapakita po ng absolute or radical obedience ni Abraham sa ating Panginoon by willingly sacrificing his son as God commanded him. Kilala ho ninyo si Isaac, di ba? Si Abraham po, for so many years, matanda na ho siya, ay hindi nagkakaanak ang kanyang asawa na si Sarah. Pinangakuan ho ng Panginoon si Abraham na magkakaroon siya ng anak. 75 years old po noon si Abraham. Binigyan ng pangako ng Panginoon. Magkakaanak ka. Magiging kasing dami ng bituin sa langit, ng mga buangin sa dalampasigan ang magiging lahi mo. Naganap ho ba agad-agad? Hindi. Nag-antay ho siya ng mahabang panahon after 25 years. Sabi nga natin, 25 years. Maigsi lang to kasi kinuha 120 eh. After 25 years, ibinigay ng Diyos ang pangako. Nagkaanak, Isaac ang pangalan. Nung lumalaki na si Isaac, eto po, Genesis 22, naganap ang Genesis 22. Isang gabi po ay nagbigay ng utos ang Diyos, God's command. Sa verse 2 po ay makikita ho natin, nagbigay ng utos ang Panginoon. Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Lord, inantay ko for 25 years. Pangako mo ito sa akin. Siya ang pagsisimulan ng isang lipi na kasing dami ng bituin sa langit. Kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Yun ba narinig natin kay Abraham? Wala hong ganong mga pananalita na narinig ho tayo sa Bible. Ewan ko lang kung sa heart, pero sabi nga ng Bible, alam ho ng Diyos ang laman din ng puso ng bawat isa po sa atin. Mabilis lang naman ho yung kwento. Binigyan ho ng utos na ialay mo ang iyong anak sa akin. At ang pag-aalay ho ay hindi madali dahil sa panahon ng Genesis, sa panahon ho na yan, when it comes na pag-aalay o paghahandog, ito po ay papatayin. Dahil alam mo nila ang mga iniaalay at iniahandog ay ang mga pinapatay na hayop at sinusunog sa Panginoon. Yung uso ko noon, yun ho yung mabangong handog sa Diyos. At iyon ang hinihingi ng Panginoon kay Abraham. Hello? Nakukuha ho ninyo yung storya? Sa utos ho na ito ng ating Panginoon, what is Abraham's response? Ano tugon niya? Yun o bang sinabi ko sa inyo na, Lord, 25 years. Inantay ko. Bakit ngayon kukunin mo? Paano na magkaganap? Yung pangako mong magiging kasindami ng bituin sa langit ang aking lipi. Pero hindi po eh. Agad-agad, verse 3. Ano ho yung makikita natin sa verse 3? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Wala nang pasabi-sabi sa asawa niya. Kasi baka ho siya pigilan eh. Baka ho siya pigilan sa ganitong bagay. Ang tugon ni Abraham sa ating Panginoon, syempre, kung kayo man ho yun, ano po? Ano hong damahon ninyo? Kung kayo po si Abraham, magtatalo ang sa puso natin. Pagmamahal ko kay Isaac o pagsunod sa Diyos? Anong pipiliin natin? Pagmamahal kay Isaac o pagsunod sa ating Panginoon? But Abraham chooses to trust in God's plan. Nagtiwala po siya sa Panginoon. Obedience in His sacrifice. Nag-journey siya, the journey of faith. Siya po ay naglakbay kasama ni Isaac doon sa lugar, the place of sacrifice sa Moriah. At makikita ho natin ang mag-ama ho na ito habang naglalakbay pa,
Medyo may mabigat pa ho na tanong si Isaac. Dahil alam mo ni Isaac papaano na naghahandog Sabi ho niya, may mga panggatong tayo, may pansunog tayo, pero tatay, nasaan ang ihahandog natin? Sinusugan pa ho ng ganong tanong. Pwede na siguro siyang mag-back out, babalik na lang tayo, anak. Pero hindi pa rin po. Naghari pa rin sa kanyang puso, obedience to God. Sabihin uli natin, obedience to God. Radical obedience. At ang sabi na lamang ho ni Abraham, bahala na ang Diyos. God will provide. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang handog na susunugin para sa ating Panginoon. Patuloy po sila sa paglalakbay po nila. Hanggang sa, pagdating nila sa bundok, ginawa niya yung altar, nag-ayos ho ng mga dambana, ng mga kahoy, itinali na ho si Isaac at nung papatayin na po niya, alam na ho natin ang storya, pinigil siya ng anghel ng ating Panginoon at nasubok po ang pananampalataya ni Abraham at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahi ni Abraham. Amen po. Kaya makikita ho natin dito the divine provision ng ating Panginoon. Sumunod ka lang sa Diyos. Ano man ang hinihingi ng Panginoon sa inyo, sumunod ka lang sa ating Panginoon. Bahala ang Diyos mag-provide. Hello? Bahala ang Panginoon mag-provide. God intervenes and provides a ram caught in the cricket as a substitute. Ang provision ho ng Panginoon at doon ho ipinakita kauna-unahan ang pangalan ho ng Diyos as Jehovah Jireh. Ang isang pangalan ng ating Panginoon ay Jehovah Jireh, God will provide. At ang lesson na makikita ho natin dito, lagi lang ho natin, paano ba nagawa ni Abraham yon na masunod ang Panginoon? Ang una ho'y gusto kong makita natin yung trust niya sa sovereignty ng Diyos. Mas alam po niya na makapangyarihan ng Panginoon. Sa simulat sa Paul ng kanyang buhay, nung siya ho'y inutusan ng Panginoon, lisanin mo ang iyong tahanan, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko, mahirap po iyon. Wala siyang alam. Basta ang alam lang ho niya, makapangyarihan ang Diyos na kanyang sinasamba, ano man ang sasabihin niya, susundin ko. Iniwan niya ang kanilang lugar, naglakbay sa lugar na hindi niya alam. Hello po, inutusan siyang ialay ang kanyang anak, wala siyang kaalam-alam kung anong plano ng ating Panginoon, pero nagpasailalim siya dahil makapangyarihan at dakila ang Diyos na kilala niya. Gaano niyo kakilala ang ating Panginoon? Is He a sovereign God for you? Hello po, makapangyarihan ang Diyos natin sa inyong buhay? Yun po ba ang pagkakilala ninyo sa Panginoon? Kapag iyon ang pagkakilala ho ninyo sa Panginoon, kaya ho ninyong gawin ang radical obedience sa Diyos. Amen? A sacrificial living, yung kahandaan ni Abraham na isakripisyo, ihandog ang kanyang anak sa ating Panginoon. Whatever it cost, ano man ang magiging resulta nito, kung mamamatay man si Isaac, alam niya, galing sa Diyos ang utos. Amen. Amen po ba? 3, obeying despite the cost. Kahit na mahal, pinakamamahal niya, pinaka-aantay-antay niya, for 100 years ng kanyang buhay, ibinigay ng Diyos ang regalo. Pero kahit nahingin ito ng ating Panginoon, He is always willing to give everything to the Lord. At naniniwala po siya sa pang-apat, God will provide naman. Siguro kung mamamatay man si Isaac, magkakaanak uli ako. Pwedeng ganon yung isip niya. Kung gustong kuhanin niya ng Panginoon, magbibigay siya ng bago. Dahil may pangako akong pinangahawakan sa Lord. Amen po ba? Anumang mga bagay na hihingin ng Panginoon sa atin, nawa ho, matutuho tayong magsakripisyo. Matuto tayong magsakripisyo. At sabi nga ho ng Bible, wala hong sino man na sumunod sa ating Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Kahit ako man po, naalala ko yung turo ni Pastor Joey, revival in obedience.
Nabanggit ho niyang ganun. Tayong mga lingkod ng Panginoon, masakripisyo ang paglilingkod na ginagawa para sa ating Panginoon. Mas ang gusto lang naman namin, sumunod maglingkod sa Panginoon. Pwede naman, sabi ho ni Pastor Joey, pwede naman ako maglingkod sa Panginoon kahit ordinary worker lang Pero bakit pagpapastor pa? Hello? Sa pagtawag ng Panginoon sa amin, hindi naman kalakihan ng blessing, pero God provides. Salamat ho sa Panginoon dahil never ho na ginutom naman kami ng Panginoon. Walang panahon ng buhay ko sa pagsunod ko po sa Panginoon. Simula nung pagkabata hanggang sa ngayon, wala hong mga pagsunod sa Panginoon na kinalilimutan ng Panginoon at lahat ng ito ay may kalakip na pagpapala at provision ang ating Panginoon. Na one time, may mga pagkakataon, isan, papunta kami ng church, nagkukwentuhan kami ni Mami Tin, sabi ko sa kanya, Mami, wala na laman yung wallet ko, ATM ko, wala na din. Magugulat ka na lang, may provision ng Diyos. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Amen po ba? Sa anggat po noon, wala nang laman ng refrigerator namin. Pag uwi ko ho ng isang Sunday, may supot-supot na may sitaw, may upo, may patola, talong, kamatis. Uwi ko ho yun. O may pang isang linggo na tayong uulamin. God provides. Alam ng Panginoon ang lahat ng mga paglilingkod na ginagawa ho natin sa Diyos. Matuto lang tayong magsakripisyo, mag-alay ng oras natin, ng panahon natin, kahit na ho ang salapi ho natin, masakripisyo ho talaga kapag hiningi iyan ng Panginoon, may kapalit na ibibigay ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan ho natin ng Panginoon.